Mga kapatid, tayo ay nasa panahon ng Kwaresma and we are on the first Sunday of Lent. Kung titingnan natin yung araw ng kalendaryo mula noong Wednesday, Ash Wednesday, February 14, until March 24 of Palm Sunday, that is 40 days. Kaya ang tawag ay Kwaresma, 40, Quadragesima, 40. At noong Miyerkules tayo ay nagpalagay ng abo. At sabi ng Ebanghelyo, repent and believe in the gospel, that at the same time tumapat sa Valentine's Day. Subalit, para sa ating mga Kristiyano, itong 40 days na ito is a sacred time for us to believe and to enter into conversion of heart. So the Lenten season is the annual retreat for the Christian. Na tayong lahat, taon-taon ay tinatawagan ng simbahan para pumasok sa banal na pagsasanay. Make a day of recollection. In silence, in prayer, and in solitude. Lent is also the springtime of the soul. Kung napansin nyo ang mga puno, especially the mahogany trees, nalalaglag ang mga dahon at nagkakaroon ng bagong dahon. Ito rin ang gagawin ng Kwaresma. Mamamatay tayo sa bunga ng lumang tao para kasama ni Kristo tayo mabuhay muli sa bunga ng bagong Espiritu. This is also a special time of prayer, penance, and sacrifice, and good works in preparation for Easter. Kaya nga't napakahalaga para sa ating mga Kristiyano ang panahon ng Kwaresma. Isang kaaya-ayang panahon para lalo tayong lumapit sa Diyos at magpakabanal. Pero anong gagawin natin sa pagpapakabanal? Ang taong nagpapakabanal, ang demonyo ay napakalakas. When we go to God, when we do good works, when we want to be holy, si taning ay nakababa. At sinasabi sa atin na huwag tayong sumunod to the discipline of Lent. Ang fasting is not only from food, but fasting from sins, fasting from vices. At sinasabi ni San Pedro, ang demonyo ay napakalakas. The devil, Satan, is like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. Temptation leads us to sin, and sin brings us to spiritual death. Minsan, kaya ka nawawala ng buhay. Humihina ang pananampalataya, nawawala ang pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa because sin reigns in us. Ang kasalanan ay napakalakas at paulit-ulit na tayo natatalo ng demonyo at nagkakasala tayo. Umawit ka at sabihin mo, o tukso, layuan mo ako. Hindi totoo yun. Sa harap ng tukso, talong-talo tayo. At ang sinasabi natin, o tukso, yakapin mo ako. Itong mga araw na ito, si Kristo ay nanatili sa disyerto 40 days and 40 nights. Ikaw man ang hindi kumain ng 1 o 2 araw, lahat ng makita mong pagkain ay masarap. Pag nagugutom ka, ang lahat ay pwedeng kainin. Sa harap ng tukso, sinasabi sa atin, labanan mo siya, solid in your faith. Makipagtunggali ka sa Kanya. Sapagat kung paano si Kristo
ay nagtagumpay laban sa demonyo. Ano sinabi ng demonyo? Make these stones into bread. And Jesus said, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Isang paanyaya, mga kapatid, na tulungan tayo ng simbahan. Tulungan tayo ng panahong ito na kung sakasakali that we forget to fast and to abstain, then do good works. Share charity to others, for the needy and for the poor. Ito ang higit na mahalaga. Na sa iyong pag-aayuno, na sa iyong paglapit sa Diyos, ang Diyos ay nagiging banal para sa iyo. 40 is very symbolic. 40 symbolizes the 400 years of the people Israel in Egypt. Sa unang pagbasa, narinig natin sa aklat ng Genesis, ang sabi ng Diyos kay Noah, tawagin mo ang mga tao sa pagbabalik loob because within 40 days and nights, there will be a great flood. At yun lamang nakapasok sa arka ni Noah ang naligtas at maraming namatay. 40 symbolizes also the 40 years of the people Israel in the desert. Moses went to Mount Sinai to receive the commandments of God, the 10 commandments, 40 days and 40 nights. Prophet Elijah stayed in Mount Horeb, the mountain of God, 40 days and 40 nights. And God talked to him. Jesus in the desert stayed 40 days and 40 nights. Mga kapatid, samahan natin si Kristo sa mga araw na ito. At kung kasama natin siya, tayo ay magtatagumpay.